May lumabas nga na bagong offer ang Magnolia Hotshot sa Blackwater Bossing para kay Cedric Barefield. Kumakalat nga yan sa mga PBA rumors. Ayon sa mga bali-balita, in-offer daw ng Magnolia Hotshot si Chris Kun at James Lapot at second round pick kapalit ni Cedric Barefield ng Blackwater Bossing, at may isa pang version na umiikot sa YouTube na Chris Kun at Rafi Verano plus cash considerations. Pero take note, mock trade at trabaho lang muna ito at wala pang official na trade. Ang sabi ng Blackwater, tinanggi mismo ni Coach Pat Aquino yung mga rumor. Sabi niya, "I think that's all rumors again. We wanted to prove as a team. Forget about the rumors." Na-extend si Cedric Barefield sa Blackwater hanggang end ng Season 50 Governors Cup. Sabi ng management, gusto muna nila makita kung paano lalero si Cedric Barefield this conference. Pero sabi rin ng agent niya na may 3 teams na nagpakita ng interest at may very aggressive team na nagbigay na ng multiple options. Pinaliwanag din na yung extension ay para lang ma-preserve ng Blackwater yung rights habang ini-evaluate ang trade offers. Ang analysis ng offer, kung fair ba. Para sa Magnolia, gusto nila ng instant offense. Si Cedric Barefield umaverages ng 21.1 points, 3.8 rebound, 3.7 assist sa Commissioner's Cup. Sakto sa need nila ng perimeter scorer. Para sa Blackwater, naghahanap sila ng long-term pieces. Si James Lapot binibigyan ng credit dahil sa size at potential sa paint. Si Chris Con naman 6'4" wing, defender at shooter. Yung second round pick ngayon mataas din value kasi combined UAP at NCAA draft class. May mga nagsasabi na hindi sapat yan para kay Cedric Barefield, pero may analysis din na mas fair siya kaysa sa iniisip ng mga tao at ng mga fans. Wala pang kumpirmadong trade. Rumor pa lang at puro speculation online. Pati SMB at Converge may links din kay Cedric Barefield. Hindi naman ito minamadali ng Blackwater. Gusto nila King's ransom at hinihintay nila kung sino yung magde-desperate na contender. Kung matutuloy, malaking tulong si Cedric Barefield sa Magnolia para sa scoring, pero masasaktan din sila sa depth kasi bibitawan nila si James Lapot na big man nila. Para sa akin, kung Blackwater ako, hihingi pa ako ng mas mataas, either first round pick or established starter. Pero kung Magnolia at win now mode na sila, tempting talaga si Cedric Barefield kasi kulang sila sa go-to scorer sa clutch. Kung matuloy o hindi yung Chris Kun at James Lapot plus pick para kay Cedric Barefield na trade, eto yung tatlong posibleng mangyari sa dalawang teams. Para sa Magnolia Hotshots, biglang may go-to scorer. Si Cedric Barefield ay 21 points per game guy na kaya gumawa ng sariling tira. Sakto sa problema nila sa offense ng Governors Cup. Mas open din si Jerem Lastimosa at Mark Barroca kasi magfo-focus ang defense kay Cedric Barefield. Magiging manipis nga lang sila sa bigs, mawawala na si James Lapot, ibig sabihin si Ian Sangalang, Xavier Lucero, Clifford Hopia, at import na lang ang aasa sa ilalim. Tapos nawala din yung youth at defense ni Chris Kun sa wing. Parang all-in move ito. Kung mag-click si Cedric Barefield at Mark Barroca at Ian Sangalang, contender agad. Pero kung hindi, wala na silang future assets. Para naman sa Blackwater Bossing, nakakuha sila ng 2 young pieces plus pick. Si James Lapot pwede maging starting center nila, si Chris Kun 3 and D wing. Mas bagay sa rebuild at retool nila. Mamawala nga lang yung franchise player nila. Baka bumagsak ulit record, pero at least may mga bata na pwedeng buuin. Kung hindi naman matuloy para sa Magnolia, maghahanap pa rin sila ng scorer sa trade market o sa import. Pero mananatili yung depth nila. Mas safe, pero baka hindi pa rin sapat para mag-championship ngayong season 50. Sa Blackwater, itutuloy nila si Cedric Barefield hanggang end ng Governors Cup. Kung maganda laro niya, tataas pa lalo value niya sa trade deadline. Kung hindi, at least naka-extend na sila at hawak pa nila rights niya.
May ibang team din ang gustong kumuha kay Cedric Barefield. May usap-usapan din na Converge at SMB interesado. Pag doon napunta si Cedric Barefield, lalo iinit yung laban sa West. Malabo pa ito ngayon kasi sabi mismo ni Coach Pat Aquino, forget about the rumors at extended na si Cedric Barefield. Pero sa PBA, isang tawag lang yan. Kung sakaling tatanggapin ni Blackwater yung offer na Chris Kun at James Lapot plus second round pick. Para sa Magnolia, jackpot ito. Instant scorer si Cedric Barefield yung tipong kaya magdala ng bola pag dead ball na, hindi na sila mahihirapang gumawa pag fourth quarter. Sa space para kina Mark Barroca at Ian Sanggalang, kapag nirerespeto si Cedric Barefield sa labas, mas gaganda laro ni Jerem Lastimosa at Ian Sanggalang sa loob. Matanda na ang mga core ng Magnolia. Si Mark Barroca, Ian Sanggalang, at Paul Lee. Kailangan na talaga ng kasakasama nila ngayon. Para kay Blackwater, okay din naman. Future pieces nila, si James Lapot malaki at may upside. Pag binigyan ng minuto, pwedeng maging double-double machine. Si Chris Con naman championship DNA na galing Ateneo, 3-and-D pa. Plus ang draft pick na ngayong combined draft na, mataas na ang value ng second rounder. Pwede pang dagdag sa rebuild. Hindi sila talo dahil hindi naman nila ibibigay si Cedric Barefield ng basta-basta. At least may kapalit na magagamit agad. Kaso ang problema, mukhang naghahanap pa sila ng mas malaking kapalit. Ano tingin mo, bitawan ba dapat ni Magnolia si Chris Kun at James Lapot para kay Cedric Barefield? O mas okay na i-develop na lang nila yung core nila na sina Jerem Lastimosa at Xavier Lucero?